Okay. Good morning, Olonga po. Ako si Anthony Bayarong. At ako naman po si Kagawad John Cortez. At ako naman si David Bayarong. At ito ang Batang Gapo News Radio at Usapang Bayan. Good morning sa lahat po ng nakikinig, sa mga kasama po nating drivers, vendors, mga nandyan po sa palengke, at yung pong mga nakikinig sa mga opisina at sa mga tahanan. Kayo po ay nakikinig sa himpilang DWHL Apo Radio 756. Okay, yan ang balitang hatid sa inyo ng Batang Gapo News TV. Yung Batang Gapo News TV ay mapapanood nyo tuwing araw ng Biyernes sa malalaking LEDs natin, no? Sa may Subic Ads at RN Mall. At mapapanood din niya sa may Freeport Cable at sa Facebook account ng Olongapo City Information Connection. At mapapakinggan naman yan sa DWHL Apo Radio tuwing Biyernes. Po, ang ating pong programa ay mapapakinggan niyo po every Friday po mula alas 9 ng umaga hanggang matapos po ang ating mga talakayan. Pero po yung programa po ni Tita Zenny, tuloy-tuloy po yan mula Monday to Thursday. Dito pa rin po sa Apo Radio DWHL 756. At para po bigyan tayo ng update, ang una po nating guest, mag-update po tungkol po sa disaster preparedness, sa mga sunog po, dahil ito po yung panahon na ng mga sunog. Summertime. Yes sir, kasama po natin ngayon ang head po ng Olongapo City Disaster Risk Reduction Management Office, si Sir Angie Layug. Sir Angie? Good morning, Kagawad Jong, at sa lahat po ng nakikinig sa DWHL 756. Ayan. Yan po. Kung meron po kayong katanungan sa ating pong bisita, si Sir Angie Layug, maaari po kayong tumawag sa telepono bilang 222-3175 o mag-text sa 0917-885-7859 o sa 0922-859-3336. At meron po tayong question and answer portion sa ating pong bisita. Pagkatapos po ni Sir Angie, susunod naman po ang mga magigiting pong kawani ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno po ni Senior Fire Officer 1, Ronald Malyari, ang Chief of Operations ng BFP Olongapo. Kasama po si Fire Officer 1, John Steve Gagado ng Public Information Services ng BFP. Alam mo, Kagawad Jong, napapanahon talaga itong mga guests natin, no? Dahil it's summertime and talagang kailangan natin ng mga konting knowledge at para maging prepare tayo sa mga ganitong panahon ng tag-init. Lalo-lalo na uso ngayon yung sunog, Fire Prevention Month, and syempre, magiging aware na rin tayo at magiging handa na rin tayo sa susunod na mga panahon para sa earthquake. At syempre, darating na rin yung tagulan. Kaya nandito si Sir Angie. Tama-tama po dahil po sa ulat po nila Sir Angie at ng BFP, nakapitong sunog na tayo itong panahon na to. Yun po yung atin pong masusubaybayan. Kanina lang pong umaga, doon po sa 3F, Santa Rita, buti lang po naagapan po yung ating po mga kasama sa BFP, DMO na tumugon po sa sunog kanina kasama po ng Santa Rita Fire and Rescue. Siguro po, Sir Anthony, ano ba yung magandang i-inquire natin kay Sir Angie para ma-informahan yung ating mga kababayan? Oo, iwanan muna natin yung sunog kasi nandito naman yung mga kaibigan natin sa Bureau of Fire. So siguro mag-touch din tayo dun sa ang dami na kasing earthquake drill na ginawa ng Disaster Risk Reduction Management. Ano ba yung bakit ba importante magsagawa ng earthquake drill? Alam mo, Anthony, talagang napaka-importante na tayo dito sa Olongapo ay magkaroon ng mga earthquake drill, yung safety drill, ano? Dahil unang-una, mahirap kasi katulad noong mga nagdaang noong July 1990 yung earthquake ay wala pang mga drills na ginagawa noong mga panahon na yun eh. Kaya makikita natin nung kasi isa ako doon sa tumugon nung nagresponde sa Cabanatuan, ano? Nakita namin doon talagang yung mga estudyante na bumagsak ang building. Talagang makikita mo na nagkaroon ng stampede, nung bumagsak ang building, nagkaroon ng stampede sa stairway. At maraming namatay ng mga estudyante. Kaya itong earthquake drill, ginagawa natin to sa lahat ng ating paaralan, hanggang doon sa pinakamababa, ano, yung mga kinder, hanggang colleges, mga natin dito, ay nagawa na namin lahat yan. Kaya lahat ng eskwelahan dito at mga estudyante
ay alam nila ang gagawin kung magkakaroon ng lindol. Kasi pag nagkaroon ng lindol, kung hindi natin alam yung dapat natin gagawin, lalabas ka kaagad. Ano? Paano kung ang lindol ay nasa 7 na ang intensity o nasa 8 ang intensity? Paano ka pa makakalabas nun? Lakas nun. Matutumba ka, hindi ka pa makakalabas. Kaya meron tayong sinasabi na duck, cover, and hold. Bago, habang lumilindol, humanap ka ng isang posisyon na mapagtataguan mo sa ilalim ng mga lamesa at mag-duck, cover, and hold ka. So in other words po, dapat huwag magkapanik. Huwag magpapanik kasi dyan marami nadidisgrasya pa nagpapanik tayo. At yung ating mga estudyante, natutuwa naman kami, magtanong kayo sa mga estudyante natin dito, pag lumindol, ano yung gagawin nila? At alam ng mga estudyante kung ano yung gagawin nila. At ngayon nga ay nagsasagawa na rin kami doon sa mga lahat ng mga establishment. Actually, ang SM, natapos na namin yan, yung Savers, yung mga matataas na building dito na nagpapakandak ng earthquake drill, ay ginagawa natin para sa ganun, lalo na yung mga matataong lugar. Ano? At maganda naman yung nagiging resulta. Actually, may naka-schedule din kami itong darating na Marso, itong March 24 and 25, ay magkakaroon tayo ng drill naman sa hospital, yung James L. Gordon Hospital. Siguro isusunod din namin yung sa Bay Point, ano? At yung City Hall, tapos na ng earthquake drill. Makikita natin yung drill ng mga sa City Hall. Yung unang drill natin, talagang nakalabas yung mga tao ng 4 minutes. Mamamatay na tayo noon, no? So dapat kailangan mas mabilis. Ano? At alam ng mga tao natin kung saan silang evacuation area pupunta. Kailangan kasi yan, pag lumabas ka rin ng building, kailangan doon sa open space. Alam niyo naman dito sa Olongapo, wala naman na tayo mga spaces na maluluwag dito dahil puro building na rin at saka masisikip yung mga karsada natin. Kaya ang gagawin mo na lamang doon ka sa tingin mo na magiging safe ka. So dapat ang pupwestuhan ng tao pag nakalabas sa building, wag naman dun sa lugar na babagsakan sila ng mga poste. Poste, oo. Yung mga puno na malalaki na pwedeng bumagsak. Ano? Yung mga establishment, halimbawa establishment, private school, o kahit anong malalaking building dyan, pag nag-request ba sa office ninyo, pwede po bang mag-conduct kayo ng drill sa kanila? Pwede po. At yan naman po wala namang bayad. Ano? At hindi naman tayo nagpapabayad. At yan din ang sabi ni Mayor, hindi tayo magpapabayad. At ang gusto niya ay tulungan lahat. So wala kayong talent fee? Walang talent fee. Walang talent fee. Libre? Yan ay Foods libre. na, foods. Parang Okay lang. Kay may foods o wala. Okay lang din sa amin yun. Okay lang din sa amin yun. Andy, discuss nyo rin nga sa amin yung parang meron nga tayong earthquake monitoring meter. Oo, yan po ang tayong kauna-unahan na nilagyan ng P-Box dahil maganda naman yung relasyon natin sa P-Box at yan ay na-establish natin noong araw pa, no? Kaya every time na magkakaroon ng mga bagong kagamitan, yung P-Box equipment pagdating sa mga earthquake, ay tayo palagi ang nauuna. Tayong kauna-unahan na nilagyan nila ng earthquake monitoring alerting tool, ano? At ang yung alerting tool na yan, yung monitoring earthquake tool na yan, malalaman natin pag lumindol, halimbawa, tinamaan yung EVA fault. Kasi malapit tayo sa EVA fault. Yung mga kababayan natin, ano? Meron po tayong EVA, yung Zambales fault na sinasabi natin, yung EVA fault, yan po ay yung sa lupa. At meron din po tayo yung Manila Trench, na yan naman po ay yung sa dagat na magpapakreate ng isang malaking tsunami. Kaya pag yan po ang tinamaan at gumalaw, ay siguradong tatamaan din tayo kahit na medyo malayo tayo sa iba. Pag yan ang tinamaan, magkakaroon din po tayo ng malakas na lindol din dito. Kung 8 yan, maaari sa atin mga 6 or 7 yung mararamdaman natin dito sa Olongapo. At pag tinamaan din yung West Valley Fault, yan yung nasa Manila, yan yung tinakatakutan ngayon po, yan yung sinasabi nilang the big one. Pag yan po ang tinamaan, yung Marikina Valley Fault, ayaw na nilang tawag ng Marikina yan West Valley Fault. Tatamaan din po tayo dito sa Olongapo. So, kaya yun po yung ating dapat paghandaan kasi hindi po tayo malilibre dyan. Ang earthquake kasi, hindi mo alam kung kailan darating. Hindi katulad ng bagyo, nalalaman mo, 1 week pa lang, nalalaman mo na may papasok na bagyo. At makakapaghanda ka. Makakapaghanda ka. Ang problema lang natin, dapat yung ating mga kababayan talagang paghandaan.
at alam kung ano yung mga dapat gagawin. Yun ang importante. At yun po, yung aming itinuturo ngayon doon sa Information Education Campaign na ginagawa ng ating tanggapan. So sa mga ospital po, ang tinuturo nyo din, evacuation naman ng mga pasyente kung sakasakaling time ng tumama yung lindol before and after. Pinapagawa po namin sila ng contingency plan. Kasi sa hospital, iba yung sitwasyon dyan. Dahil meron kang mga kliyente, mga pasyente, lalo na yung mga nasa ICU. Paano mo ilalabas yun? May mga nakakabit na mga instrumento yun. Ano? Kinakailangan na talagang pag-aralan kung paano mo ilalabas yun. At yan ang gagawin natin dito sa ating hospital, sa James L. Gordon Hospital. Actually, nag-conduct na kami dyan ng orientation at magmi-meeting yan para pag-usapan yung plano. Paano ilalabas yung mga pasyente natin. Kasi hindi natin po pwedeng ililigtas natin yung sarili natin, iiwan natin yung mga pasyente natin. Hindi po pwede po yung ganon. Kailangan lahat, kailangan lumabas. Kaya makikita mo yung doon sa City Hall, yung ating earthquake drill doon, pati yung mga preso, inilabas ng pulis. Doon sa drill. Inilabas nila pati yung preso. Kasi hindi mo po pwedeng iwanan yun. Kahit na yan ay nasa jail, kailangan mong ilabas yan. Kasi yan ay tao rin na hindi mo dapat na... Bagay, tama kayo Sir Angie. Kumbaga, practice makes perfect na mag-drill tayo para alam natin kung anong gagawin, kung saan man tayo abutan tayo sa comfort room habang may ginagawa tayo, yung lumindol. Ano bang gagawin natin? So maganda po yung paghahanda po ng DRMO. Ngayon po Sir Angie, maiba po tayo ng usapan. Kamusta po ang mga gamit ng ating pong DRMO? Alam po natin na ang mga kawani po ng DRMO ay isa sa mga pinakamasipag na mga manggagawa ng gobyerno. 24 hours a day yan. Pag rumiresponde yan sa sunog, rumiresponde yan sa mga vehicular accident, pag may nalunod. Ngayon po, kamusta po yung ating gamit in terms of readiness po? Actually, sa gamit, meron tayong gamit. Mas nakakalamang tayo doon sa ibang mga syudad, ibang mga probinsya. Mas marami tayong gamit. Yung nga lang, marami pa rin kulang. Ano pong wishlist nyo? Anong gusto nyo? Anong gusto nyo sabihin kay... Anong gusto nyo hingin kay Mayor Roland? Actually, nag-usap na kami ni Mayor kanina na kailangan na natin bumili tayo siguro ng bukod doon sa bagong fire truck ng ating bureau. Kailangan mayroon na rin tayo, makabili din tayo ng kahit na yung second hand na fire truck. Huwag naman yung brand new, 17 million, di natin kaya yun eh. Kahit yung mga second hand na fire truck dyan sa auction na pwede naman natin magamit ng ilang taon pa. No? At importante po yan. Kasi kaya meron tayong Olongapo Fire and Rescue, yan po yung nag-a-assist sa bureau. Hindi ang lead agency pagdating sa fire ay yung bureau. Bureau of Fire. Basta may sunog sa Olongapo, sila ang lead agency. Sila ang mandato doon. Tayo auxiliary lang. Nag-a-assist sa kanila. At alam naman din natin na may kakulungan ng personnel ang ating bureau, kaya tayo ay nagdadagdag lang para tulong sa ating movement. Maganda rin po yung ganyang programa na meron po tayong redundancy sa mga system. Kesa po tamaan tayo ng isang sunog, okay rin BFP, pero kung sabay-sabay may sunog, maganda nga din po na meron din pong gamit ang Bureau of Fire Protection, nandyan po ang DRMO, nandyan din po ang mga barangay na may sariling fire truck, at nandyan din po yung mga kaibigan natin sa SBB na tutulong. Pero maganda nga po na laging handa, self-sufficient yung ating pong DRMO. Kaya siguro mapapansin nyo, siguro mamaya sasabihin din ng Bureau of Fire yan, na dito sa Olongapo walang lumalaking sunog. Magmula noong maraming tumutulong sa Bureau, walang lumalaking sunog dito. Na hindi katulad yung sa Manila, kita nyo, nung nakaraan lang, ilan yung patay? 6 o 7 yung patay doon sa sunog sa Manila. At mga 100 bahay ang nasusunog. 100 bahay ang nasusunog. At least dito sa atin, hindi tayo nagkakaroon ng ganong kalaking sunog. Dahil, kasi doon magulo sa Metro Manila, magulo ang sistema ng doon. Kanya-kanya doon eh. At dito, hindi. At least dito, may koordinasyon yung bureau at saka yung mga nag-a-assist o yung mga auxiliary na grupo na tumutulong sa bureau. Kaya maganda rin po, i-commend natin po yung mga barangay captains o yung mga barangay na sarili mismo nila, naghanda din sila ng gamit nila para sila yung first responder. Yun ang turo po ng DRMO na kayong first responder hanggang dumating po yung main force talaga na papatay, kagaya po ng barangay Santa Rita,
sa pangunguna po ni Kapitan Bakay, ni Kagawad Junkie, nandyan din po ang Gordon Heights, nandyan din ang Barangay Barreto na may sariling mga fire truck na silang mismo ang unang re-responde dun sa lugar nila habang inaantay ang pagdating po ng BFP at ang DRMO. Malaking bagay yun kasi silang first responder, amak mo manggagaling pa rito sa bayan yung fire truck. Eh kung may fire truck na doon sa barangay, kaya nga ginawa natin nung araw yan, kaya nagkaroon tayo ng mga parang extension ng fire department sa mga area yan dahil malalayo yan eh. Kaya maganda yon at sana ma-maintain natin yon para kita nyo kanina bago dumating ang halos matapos na rin yun dahil ando doon yung Santa Rita Fire Rescue natin. Malaking bagay yon na tulong yon sa ating bureau. Kaya nga sabi ko walang lumalaking sunog dito. Yung nga lang siguro sa ngayon eh natataon lamang na alam mo pagdating sa Fire Prevention Month diyan marami sunog eh. Kaya nga ko bakit sakto. At kahit saan naman yan eh hindi lang naman dito sa atin nangyayari yan. Sa Manila, sa Cebu, puro may mga sunog na nangyayari ano. Sa kung titignan po ninyo yung mga structures, yung mga bahay na nasunog itong mga nakaraan, puro lumang mga bahay yung mga nasunog, mga lumang apartment. So siguro dala na rin ng kalumaan ng bahay, lumang mga wiring at siguro nagkakabit ng mga bagong appliances sila na hindi na makapag sa load. Kaya nagkakaroon ng sunog. Yung pinuntahan nating mga sunog ng mga nakaraan, Sir Ronald, puro ano po eh, no? Puro lumang apartment ang mga nasunog. Sir Angie, maliban dun sa libreng fire drill na ino-offer nyo, ano-ano pa ba yung mga libreng trainings na pwedeng i-conduct ng actually management? Dito sa region, pagdating sa urban search and rescue at saka yung collapse structure search and rescue, ang may capability lamang dito sa ating region, itong Olongapo at yung SBMA. Actually, may kararating nga lang yung 3 tao natin doon. Meron na tayong halos isang team na nakapag-advance na. Yung kabuuan ng programa ng USAR at saka CSSR. Actually, ang nagtuturo niyan is yung mga Australian fire and rescue, yung sa collapse structure. At yan ay halos 6 o 7 na yung nakatapos sa atin dyan. Ganun din yung SBMA. Kaya pag nagkaroon, iyan nga ang isang problema na gusto naming pinag-aaralan namin. Kailangan na magkaroon talaga kasi hindi naman namin makakaya. Halimbawa, may bumagsak na building dito. 2 building lang ang bumagsak dito, hindi na namin makakayanan yan. Pati SBMA. Tatawag na kami ng tulong sa labas. Backup na. Kaya nga ang pinaplano namin dito ay kakausapin ko nga yung regional director ng kasi ako yung parang pinaka ng mga rescue sa buong region. Kakausapin ko sa director na mag-conduct ng isang siguro mga 2 weeks o 3 weeks na training para kumpleto, advance na talaga yung sa USAR at saka yung sa collapse structure. Kasi tayo rin ang aasahan pag nangyari yung wag naman sana yung the big one sa tayo rin ang aasahan nung doon na pupunta para tumulong. Kaya kinakailangan palawakin natin yung mga nakakaalam nung yan. At yan naman ay gagawin natin. So yung pong USAR, yung Urban Search and Rescue, ibig sabihin nun, pwede nyo rin pong turuan yung mga teams ng fire and rescue na mga barangay para maging USAR personnel. Dahil ang gusto natin magkaroon po ng dagdag na puwersa. Yun ang gusto namin kasi unang-una, hindi naman namin kaya yung 24 oras magtatrabaho ako. Hindi, at least yun, kahit na yung sa amin ang gamit, kasi ang mahal dyan is yung mga gamit. Yung ginagamit niyan sa milyon-milyon yan, yung gamit na ginagamit niyan. Meron na tayong mga ilang gamit dyan na po pwede na. Pero kailangan dagdagan pa ng mga gamit. Yun ang importante kasi alam mo yung mga gamit na binibili ng siyudad, investment yan. Okay lang na naka-stack yan dyan para mas okay ka. Sa akin nga, gusto ko naka-stack lang yan dyan Kesa nagagamit. Kesa naman nagagamit doon sa di ba? Ibig sabihin, hindi mo nagagamit yan, wala nangyayari. Effective yung IEC nyo. Ang importante, meron tayong gamit. Once na kakailanganin mo, meron ka kukuning gamit. Maganda nga ngayon, ang bureau, nagkaroon na sila ng bagong may mga gamit na. At least, ang tagal lang pinapangarap yan, nung araw pa yan kasi ang dapat mo talagang bigyan ng suporta ng gusto is yung bureau. Kasi sila yung talagang national yan Tapos mandato sila yung nila palagi, mandato nila yan na, kaya nga may fire and rescue tayo na sinasabi.
Mamaya po mapapakinggan po natin ang ating pong dalawang magiting na taga BFP at ikukwento nila yung capability ng Rosenbauer na bagong truck na nagkakahalaga ng 17 million. Bagamat naiulat na to kanina, pero to give us more details yung capability ng dalawang fire truck na yon at yung kahandaan po ng BFP. Sila pong dalawa ay ating pong papakinggan. Muli po, ito po ang programa po ng Balitang Gapo News Radio dito po sa DWHL 756 Apo Radio. Meron pa akong last question para kay Kuya Angie kasi mukhang may meeting pa yata itong napaka-importanting tao na to. Ako kasi mas interested ako dun sa basic training, yung first aid. Pag ako ba nagpunta sa opisina nyo at sinabi ko, pwede ba ako mag-training sa inyo ng first aid? Libre ba to? Meron ba kayong schedule nito? Yan ang magandang Anthony, kasi actually itong summer, magkakaroon kami ng, kasi Olongapo po, meron tayong mga beaches, di ba? May dagat tayo eh. Kailangan ang mga tiga Olongapo, lahat yan dapat marunong lumangoy. Tama. At ang Olongapo ay binabaha. Kaya kami may programa kami ngayon at inano na namin kay Mayor na magkakaroon kami ng libreng pagtuturo yung mga basics sa swimming sa mga bata. Siguro mga 5 years old hanggang 18 years old yan, tuturuan naming lumangoy. At the same time, siyempre yung mga yan, may mga guardian yan, di ba? Na maghahatid sa kanila. At the same time, habang tinuturuan namin yung mga anak nila, nagtuturo kami ng lay rescue, yung sa CPR. Yung CPR kasi maghapon yan, maano mo kung paano mag-CPR eh. Importante yan, ang plano kasi talaga namin, bawat pamilya dapat may marunong mag-CPR. Kasi pag may inatake dyan, kailangan bigyan mo kaagad yun ng paunang lunas. Pag hindi mo nabigyan yun, bago dumating ang ambulansya, baka wala na yun. Pero pag nabigyan mo ng first aid yan, ng CPR yan, at marunong ka, maaari pang makatulong yun na malaki ma-revive yung inatake. Tama kay Sir Angie kasi dapat ang pamilya alam din yung Heimlich maneuver, yung pong nabibilaukan, meron na choke. Ano ang gagawin kasi na madalas ang nagiging cause ng tuluyang pagkamatay ng mga pasyente, yung mga responder nagpapanik. Yung mga kasama sa bahay, nagpapanik sila. Hindi na alam kung anong gagawin. Basta magsisigaw, tulong, pero basic, kagaya pa niyan, may sunog. Sino unang dapat tawagan? Kayo po, ang BFP. Ang nangyayari, nagsisigaw, pero walang direksyon. Dapat merong nag-take charge na tawagan ng BFP, tawagan ng SBMA, tawagan ng DRMO, tawagan ng barangay, tawagan ng polis. Ganun kaagad ang komando. Kaya itong summer, yun yung aming i-offer na libre. O pwede silang mag-ano kami doon sa aming Facebook. Maaari silang first come first serve, siguro mga 100 ang slots natin dyan. Tuturuan natin, tuloy-tuloy yun. Ano? Yung sa basic swimming siguro, mga 10 days yan, natuturuan natin yung mga bata. Yung mga magulang, siguradong alam na nila yung CPR. Ano? Actually naman, pwede naman tayo magturo dahil meron tayong accreditation sa Philippine Heart Association ng CPR. Ano, yung aming opisina. Kaya, double ano yun. Habang nag-swimming yung anak, yung nanay naman tinuturuan o yung tatay tinuturuan naman ng CPR. Pagkatapos ng anak, tapos na rin yung magulang sa lay rescue na sinasabi natin. Yan po ay itong maaring April and May, tuloy-tuloy po yan po, pwede kayong makipag-anuhan sa aming tanggapan. Ang aming opisina ay dyan lang po sa tabi ng PLDT at maglalagay din po kami sa Facebook ng online na registration na pwede silang mag-ano doon kung sila interesado. Yan po ay walang bayad. Libre po yan. Libre. Ayan, walang bayad. Kasi kailangan natin na matuto yung ating mga kababayan at binabaha tayo. Kung ikaw ay binaha at hindi marunong lumangoy yung mga anak mo, paano pa kung marunong lumangoy yung at least may chance na makasurvive yun. Lalo na yung pero dapat nga yan, umaalis na tayo dun sa lugar. Importante yun. Na umalis na tayo sa lugar. Ayaw nating, ito po, mga kababayan, ayaw nating matulad sa Bohol. Ayaw nating matulad doon sa nangyari sa Yolanda. Kailangan ang Olongapo ay maging safe pagdating po dyan sa ganyan. Kaya kailangan maging handa po tayo. Kami po ay magkakaroon ng information education campaign. Mag-i-start na naman po kami para naman po doon sa landslide, mga area, at doon sa mga binabaha. Importante po yan, alam natin dapat ang gagawin natin. At marami na tayong pinapalabas, Anthony, di ba? Doon sa inyong nagpapalabas na rin kayo, yung mga info drive.
Ano ba yung mga dapat gagawin? Pag may ganito, sunog, may ganito, may earthquake, pag may baha, ano yung gagawin? Dapat lang po, tingnan lang natin, basahin natin yon at sundin natin, wala pong madidisgrasya sa atin. Importante po yan. Hindi na tayo po pwedeng 50 years na ako nakatira dito, 40 years na ako nakatira. Wala na po ngayon. Iba na po ang panahon. Tatandaan po nating lahat, iba na po ang panahon. Alam ni Kagawad Jong yan. Yung iba na ang panahon. Natatandaan mo sa Clark. Umattend po kami sa iba na ang panahon seminar talaga. at dinescribe po ng DOST kung ano yung mga changes na expect natin. Sinasabi po nila na yung Yolanda po ay pwedeng mangyari anytime, anywhere sa ating pong bansa. Kaya nga ang DOST ay nag-launch ng mga iba-ibang applications ng kanilang ibang system para sa monitoring ng weather. At Kuyanji, bago ka namin pakawalan dahil alam namin meron ka pang importanteng meeting, ano ba yung mensahe mo sa ating mga kababayan, lalo po ito pong panahon na mas may sunog, madalas pong nangyayari, at ito pong paghahanda po natin sa nalalapit pong tag-ulan. Ano, summer pa lang, pinag-uusapan na natin yung tag-ulan. Kasi gusto nga natin magkaroon po ng mindset na handa yung mga Tigaolonga po sa lahat ng panahon. Ang unang-una po, dapat talaga ang bawat pamilya ay nagpaplano rin. Hindi lamang ang syudad ang nagpaplano. Ang importante po, kung ang pamilya, lahat ng pamilya ay nagpaplano at alam nila yung mga dapat nilang gagawin, wala pong madidisgrasya sa atin. Huwag na po nating anihin yung kumisan ang Pinoy, sabi nga nila ay napakatigas ng ulo. Sa mga panahon po ngayon, sabi nga natin iba na ang panahon. Kinakailangan pong sumunod tayo kung ano yung mga, kung sinasabi ng ating mga barangay officials na magsilikas tayo, lumikas po tayo, wala namang mawawala eh. Punta ka doon sa safe na lugar, wala pong mawawala. Ang kagamitan, ang property, importante po sa buhay yan. Pero mas importante po ang buhay ng bawat isa. Yung mga kasangkapan, pwede mong mapalitan yan. Nasunugan ka, pwede mong palitan. Pero yung buhay na mawawala, nakita lang naman natin, di ba? Yun doon lamang sa nawawalang hanggang ngayon, di pa nakikitang nakikita yung mga kamag-anak. Malaysian Airlines. Mahirap po yung mga gano'n. Importante po kasi ang buhay. Kaya po ang ating tatandaan. Basahin nyo yung mga impormasyon na ibinibigay ng yung sa ating Batang Gapo. May mga impormasyon po doon, ano yung mga dapat natin gagawin. Sa aming pong Facebook, nakalagay na rin po, ano yung mga dapat gagawin. Ang Bureau rin ay nagpapalabas, ano yung mga gagawin pag may mga sunog. Sundin lang po natin lahat yun. Hindi naman mahirap. Hindi naman po mahirap sundin yun eh. At least maliligtas po tayo. Ayaw po ni Mayor na may mamamatay pag merong disaster. Maraming salamat po Sir Angelayo. Yan po si Mr. Angelayo, head po ng Olongapo City Disaster Risk Reduction Management Office, na nagbibigay po ng payo sa ating mga kababayan pagdating po ngayong panahon ng tag-sunog o tag-init at yung pong paghahanda po sa nalalapit pong pagkakas. Maraming salamat Sir Angie Layug. Thank you po. Thank you po. At muli po, kayo po ay nakikinig sa programang pang Balitang Gapus News Radio dito po sa Apple Radio DWHL 756 AM. Kasama po ang dalawang magiting na magkapatid. Ang sabi ko nga tayo po nasa BBC Radio. Bayrong Cortez. Alam mo Kagawad and Anthony, talagang mahalaga yung pinag-usapan natin kay Sir Angie, no? Kasi nga sabi natin yung Yolanda nangyari na, which is very unexpected, no? Hindi natin alam na mangyayari pala yung ganong kalakas na mga sakuna. And also yung nakaraan din, medyo hindi natin masyado natatouch yung earthquake sa Bohol. No, malaking-malaki yun at maraming na damage doon. Being prepared, no, araw-araw sa household natin, and hindi natin alam kung kailan ulit mag-hit yan at kung saan. So, sabi nga ni Sir Angie, maging prepared tayo sa bahay at sa sarili natin. Alam niyo, magandang punto rin yung sinasabi na preparedness eh. Kasi nung nag-seminar kami ni Sir Layug dun sa Clark, gustong i-propose sa DepEd na part ng assignment ng isang elementary at
high school students sa kanilang bahay, mag-submit ng evacuation plan sa kanilang bahay. Na part ng assignment nila, i-present nila sa kanilang mga teachers, either sa MAPE or sa values, yung evacuation plan ng bawat kabayan na nag-uusap si tatay, sabi ni tatay, dito ang exit natin, dito ang pag-pick up. Meron nga iba gumagawa ng go bag, yung pag may emergency, bibit-bitin na lang. Bibit-bitin na lang. May nandun damit, na lahat. may pagkain, merong konting pera, konting medicine. papeles. So yun ang dapat i-institutionalize natin na magkaroon ng sistema sa ating mga paaralan na ang mga bata ay gagawa ng evacuation plan sa bawat tahanan nila. Ngayon, Sir Anthony, Sir David, nandito naman po ang ating pong magigitingang kawani ng BFP. Oo, pagod pa itong mga to. Kare-responde lang sa sunog kaninang umaga. Mainit-init pa! Mainit-init pa! Pero alam mo kasi kanina nung dinidiscuss si Kuya Algie yung yung sa Tacloban, nalungkot na naman ako, nakalimutan ko na yan eh. Kasi nung nagpunta ako doon, talagang... Nagkasama yata tayo doon? Oo, kasama tayo. Dalawa ba tayo doon? Apat tayo doon eh. Nakakalante ngayon, no? Hanggang ngayon, actually, naiisip ko pa yun, yung situation nito doon talagang grabe. Saka yung pong nakita po namin ni Mayor Roland, ni Sir Angie, ni Mr. Anthony Bayrong, doon po sa Tacloban, sa Samar din po, ibang-iba po yung nasa TV. Iba yung actual, kasi po yung sa TV, hindi nyo naamoy. Yung naamoy po natin doon, yung amoy po ng matay, yung asin po, yung nararamdaman nyo po yung lungkot ng mga tao, yung kawalan po ng pag-asa. Pero yung pumunta po tayo doon nila Mayor Roland, nagbigay po tayo ng tulong, nagbigay tayo ng pera, at sa tingin po natin, nakaka-boost po ng moral na hindi lang pala nag-iisa yung mga tiga Tacloban, tiga Leyte, tiga Samar, at meron po mga tiga Olonga po na nagmalasakit. Katulad po nitong mga magigiting nating mga kawani ng BFP. Muli po pakilala po natin si Senior Fire Officer 1 Ronald Malyari, ang Chief of Operations po ng BFP, at si Fire Officer 1 John Stephen Ragaggio ng Public Information Service. Ano ang magandang topic sa kanila? Siyempre, sunog. Tanungin muna natin kung ano nangyari kanina. Gusto responde nila. Actually po sir, doon po sa sunog natin kanina, very lucky naman pa rin po. Kasi po aborted po yung sunog natin kanina. Okay. Hindi naman siya lumaki. So nagpunta ang tropa doon with the help of Santa Rita at saka Demon. Doon sila. Bali, ang nangyari nga sir, parang naputakti ng fire truck yung scene. Kagandahan lang doon, yung responding unit naman natin mabilis. Okay. So pagdating po namin doon kasi is aborted naman po yung sunog. Ibig sabihin, hindi po siya natuloy na agapan po. Na-control. Control po. Sir, kamusta naman yung statistics natin ng fire incident sa Olonga po? Actually po sir, this January nagkaroon po tayo ng 3 residential. Dito pong February po, nagkaroon po tayo ng 8 po na residential din po. Nakaka-8 na po tayo. Wow. So, This March naman po sir, nakakadalawa na tayo. 381. Bali, 12. 12. Pare-pares tayo hindi ko nung sa mata. Dosing sunog at ang nakakabahala every Wednesday nangyayari. Yes, sir, yes, sir. Ano natin, every Wednesday. Bakit kaya? Kasi po, ang ano po kasi yan sir, sa nakikita po ng arson investigation po natin, marami na po, bali nakakaapat na po kaming cases na ang ginagawa pong modus ngayon is nakawan muna bago sunugin. Okay. Parang nangyari po kasi nagsimula yan sa Gordon Heights po eh. Parang nanakawan muna siya sa kanila sinunog. Yun po yung nakikita namin, nakakaapat na po kaming ganun. Buti po, hindi po natutuloy na malakihan talaga. Kasi po, yung very active naman yung involvement ng community natin sa mga barangays. Naman sa nakikita, usok pa lang yan, tumatawag na sa opisina. Kaya yun naman po ano dun, kagandahan po. Nai-report po agad, kaya nakapag-responde po agad yung tropa natin. Okay, so alis po sa gaya po ngayon, napakaganda po nung bagong fire truck po ng BFP, yung Rosenbauer fire truck. Sir David, nakita niyo yun? Nakita ko yun. Yun yung isang pinakita yan nung una nung natin, nung Monday, flag ceremony. Nakita ko nga bagong-bago at punong-punong ng gamit sa loob. Siguro napakalaking tulong nito sa bureau para siyempre lalo na ngayong panahon ng tag-init sa pag-responde nila, no? Anong nagagawang tulong nitong mga kagamitan na itong mga bagong gamit na ito sa inyo? Equip siya ng breathing apparatus,
spreader cutter. Tsaka yung water cannon niya, up to 8 floor, kayang abutin. 8th floor. 8th floor. Wow. Well, wala pa namang 8th floor siguro dito sa ano. Meron na bang 8th floor dito Sabers, sa ano? gano'ng batas ang Sabers? Sabers, gano'ng Ang batas? SM lang, 7 floor ata. 7th floor. Okay, so Okay, aabot. lalampas pa. Pwede pa sa kabilang bahay yun. Tsaka malakas yung makina niya. Malakas yun. 240 horsepower. Ito po ay natanggap nyo kailan? At ito po ay galing sa DILG? Kaya LG po. Parang ano po ni Secretary Robredo yan yung ano niya pa. Project So niya. project ni Project pa ni Secretary Jess Robredo. So nakakatuwa na si Sec Jess ay wala na, pero yung legacy niya, Nandiyan pa. natatamasa natin Nandiyan pa, ngayon, no? nararamdaman natin ngayon. Ang ganda rin siyang pang-responde sa mga vehicular or accident kasi may spreader cutter siya. Mhm. So ibig sabihin ng spreader cutter, yung sinasabi pong Jaws of Life Jaws of na Life. pwedeng magputol ng Pwedeng mga yuping yero, yuping bubong ng kotse, at yung spreader naman, Pwede Pwede magbukas. Pambuka. Pambuka. Pwede siyang Mga malaipit naipit. sa Meaning kotse. po sir, Oo. meaning po, pwede na rin na, pwede din tayo namang makatulong na rin sa DRR mo naman. Okay. Kasi meron tayong gamit. so pag vehicular accident, Pwede natin, pwede na kayong rumisponde. Okay. Hindi lang kayo pansunog ngayon, pati sa aksidente pag may mga naipit. Actually po sir, kasi ang Bureau of Fire, ano po kasi yan eh. Kasama po talaga sa mandato namin yung rescue. Okay. Nakakatuwa po. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magkakaroon po ng station break. At pagbabalik po natin, muli po kung meron kayong katanungan, meron po kayong inquiry tungkol po sa ating Bureau of Fire Protection. Alam ko po meron po mga tao na nag-inquire kung kailangan bang palitan yung fire extinguisher natin every year. So muli po sa pagbalik po ng Balitang Gapo News Radio, Usapan Bayan. Maraming salamat po. Di tayo nagbabalik dito sa may Batang Gapo News Radio at syempre kasama pa rin natin ang mga kaibigan natin galing sa Bureau of Fire Protection, no? So, Kagawad Jong, dahil nga sa panahon ngayon talagang sa tag-init, no? At marami na rin tayo natalang sunog dito sa Olongapo City. Ano po kaya yung mga magbibigay nating tips sa mga kababayan natin, no? To prevent yung mga ganitong klaseng sunog. Kasi napapansin natin mostly karamihan puro mga bahay, no? Puro mga residential houses. Lalo na marami rin tayo dito mga lumang bahay na minsan maraming kahoy sa loob at maraming mga Which, ito yung no? Mas madaling masunog yung mga gawa sa mga materials na Light materials po. light materials na sinabi nga natin. Siguro talungin natin yung ating mga kasama. Ano yung mga pwede nating ibigay na tips at mga preventive action para sa ganitong Sir, panahon? usually po kasi, ang usually na nagiging cause kung bakit tayo nagkakasunog dito sa Olongapo, based on the investigation of the arson team. Ano po kasi, ang nangyayari po yung wirings po natin. Ang nangyayari po kasi sa mga kasama natin dito sa Olongapo, hindi po rin kasi sinabi nating extension cord yan, pwede ko nang saksakan yan. What if yung binili kong extension cord is local? Yung sinasabi natin hindi pumasa sa ICC seal. Siyempre sir, hindi po natin alam kung substandard bang ginamit na wire dyan. Pangalawa sir, ang ginagamit nila, saksak ng saksak. Hindi natin alam yung mga appliances natin. Ang tataas ng wattage ngayon yan. So meaning, mas maganda kung nakadirect sila. Pangalawa sir, sa gawa po sa kalumaan ng bahay. Usually po kasi, naluluma ang bahay. Siyempre sir, ang wiring po, naluluma din po yan. Okay. Hindi natin masasabi na pag pinatayo ko ang isang bahay in 10 years, good pa rin yan. Hindi po pwedeng sabihin gano'n. Kaya nga po, usually, during the inspection, talagang nire-require namin sila na magpa-recheck ng mga electrical wirings nila to a licensed electrician. Hindi lang yung basta tinawag kita, electrician ako, alam ko na yan. Hindi po pwedeng gano'n. Yun nga, minsan, nire-require namin kasi yan ang nagiging common cause. Bakit nagkakaroon tayo ng sunog sa Olongapo? Pangalawa po, ang nangyayari sa pangalawa naman, yung mga magulang natin, nagluluto. Pag nakipagtsaring na sa mga kaiusap, nag-Facebook na tayo, nag-internet na tayo, yung kalan pala, nandun na kasi. Pag tingin niya, malaki na yung sunog. Tapos nagpanik na naman. Nagpanik. Labas, iniwan niya na yung bahay. Okay. Pangatlo po, usually pag gagamit ng kandila, saan nila pinapatong yung kandila? Ipapatong natin sa rag, ipapatong natin sa mesa, which is hindi naman natin dapat pwedeng gawin. Kasi pag natunaw yung kandila, easily combustible materials, automatic, sunog na naman. Yung iba naman nag-alay ng kandila, malapit sa bintana, tapos may kurtina pa. Kurtina. Tapos humangin na malakas. Tinamaan si Kurtina. Sunog.
Pang-apat po, yung usually naman, kami mga isa smokers naman, yung mga tatay na naninigarilyo. Bago matulog, naninigarilyo sa kama. Buti sana kung sa ashtray nalalagay. Papatayin sa paano yung alipato? Tapos nakainom pa. Ano po, yun po. Nakatulog Ayun, habang nag-yosi. yan po yung mga naging common cause natin eh. Iyan ang mga dapat talagang tandaan ng ating mga kabahayan, lalo na yung mga tatay na ating obligasyon o responsibilidad na i-ensure kahit na umuupa lang tayo sa apartment, i-double check natin yung mga fire hazards na pwedeng mangyari. At ito yung mga pinagmumulan ng mga sunog. So far po ba yung pong ating personnel sa BFP ay ilan po ba tayo? At in terms of equipment, ilan bang pumper truck meron tayo? Meron ba tayong tanker? Para po alam din ng mga Actually, kababayan. sir, kasi po, we have 29 personnel in Bureau of Fire Protection. So, hindi po lahat ng 29 na yan, nakafocus lang po sa operation. Meron po tayong tinatawag na sa mga pang-administrative natin. Tapos meron sa operations, meron kami mga investigators, meron tayong may mga katulong tayong NUPs na nagda-drive ng ibang fire trucks natin. So, ang fire trucks po natin ngayon, sir, meron po tayong 6 na fire truck. 6 na fire trucks. Bali That po, is distributed within Olongapo City. yung engine 1 and engine 2 po, and the Rosenbauer is issued by the Bureau of Fire Protection. Then, the engine 5, engine 3, and engine 6, the aerial ladder. Actually, sir, yung aerial ladder natin nandyan. Issue po ng local yan. Yung aerial ladder natin gumagana. Gumagana na. Tumataas, bumababa. Opo, gumagana. Okay. So wala tayong problema doon. Bagay na ma-maintain naman po yata ng mga tropa sa BFP. Kasi po, by the leadership naman po kasi ng chief operation, monitored po kasi niya yung mga pwedeng gawan kagad ng paraan. Kahit malit na bagay yan, ginagawan kagad ng paraan. Kaya po, yung pong mga fire trucks po natin, kahit po matatanda na po yung mga fire trucks natin dyan, pwede pa rin po makipag-box po. So meron kayong preventive maintenance. Kumbaga, habang maaga, kinukumpuni na yung mga maliliit na diferensya kaysa lumaki. Kumbaga sa butas. Sa tulog din po ng local. Sa loob. Tulong po ng local. Kasi po yung mga drivers po natin dyan, very keen observant naman po sa makina. May maramdaman lang ng konti, report agad para magawang kagad ng paraan. Siguro po i-explain din natin sa ating mga kababayan na kung bakit yung pumper truck, minsan sinasabi nila walang laman na tubig. Di ba alam naman natin, siguro kayo magpaliwanag na kung sino talaga yung may dala-dala ng tubig. Ang pumper truck po natin is pari 2,000 liters lang po. Ang discharge po ng nozzle is 120 gallons per minute. Alas sumabot lang po siya ng mga 4 minutes ganun po. Kaya kala po ng tao pagka dumating kami sa sunog at ginamit po ng minsana yun, yung 4 minutes, wala ng tubig. So, kaya po napapagkamalan na walang tubig. So, pero talaga, ang ginagawa, yung tanker, nakasunod, at doon kayo kukuha ng supply pa. Kaya pag nakasipsip na po siya sa tanker, medyo matagalan na po yun. Abutin na po ng mga 1 oras. Para, ayun, nakontrol na natin. At the same time, syempre, hahanap kayo ng ibang source, yung mga fire hydrants. Okay. Kamusta naman yung natanong mo yung mga fire hydrants? No? Kamusta naman yung mga availability ng fire hydrants natin dito sa Olongapo? Gumagana ba lahat yun? May tubig ba? Actually po sir kasi hindi po siguro po kung ibabase ko sa percentage 90% po siguro gumagana. May mga may mga verified lang po tayong hindi gumagana. So Sino ba nagme-maintain yan? Water District po. Water. Alam niyo po, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayan po si Sir Jay Garcia. Kagaya po yung instance sa sunog sa Kongs. Yung po sa Kongs, sinasabi po nila walang tubig. Pero alam niyo po, meron palang tubig, pero merong certain number of turns bago bumukas. Nung binuksan yon, kumbaga sa 7 ikot, nakalima pa lang, tumigil na. So, nagkaroon po ng pag-uusap nga kami na lalagyan po nila ng markings yung mga bawat fire hydrants para i-describe na itong fire hydrants na to, kailangan iikot mo ng 10 beses bago lumabas yung tubig. Ganun din po nangyari doon sa Kongs nung contest, nung responde tayo. PJ po, sir, meron siyang gate valve sa ilalim. Talaga nakasara po. Nakasara pa. Pero hindi pa kasi na-turn over ng contractor ng OEDC, ng Subic Water, yung fire hydrant sa city. O doon sa sa Subic Water. Pero nung nandun tayo, doon lang binuksan. Doon lang binuksan eh.
Hindi pala ito turnover pa. Pero meron tubig. Kaya yung tanong ni David kung kamusta yung fire hydrant, siguro once na magkaroon ng joint inspection, malagyan ng label yung mga fire hydrants, pipinturahan pa rin yata ng subic water lahat ng fire hydrants para mas maging visible. At makikita natin na yung label nila, kung ilang ikot, para alam ng mga rumoresponde na ikot mo na 10 bago lumabas yung tubig dyan. Pero mas maganda siguro kagawad kung bigyan nila kami listahan ng mga serviceable fire hydrant. Yun, tama po. Ng water district. Para alam namin kung pwede namin gamitin. Ang gagawa po sila ng mapa ng lahat po ng fire Serviceable. hydrants sa buong Olonga po at bibigyan po ng copy ang BFP, bibigyan ng DRMO, bibigyan po ang Red Cross para kung sakasakaling pong gagamitin natin, alam natin kung saan meron. Alam kagad. Pagkadating ng mga tropa, alam kagad kung saan tatap. Tatap. Para makasipsip kagad ng tubig at maapula kagad yung buhay. Meron na po ba tayong insidente rito ng forest fire or Actually, sir, wala po tayong forest fire. Meron po tayo ngayon, grass fire. Grass fire. Nagsisimula na naman po yung grass landfill fire natin. pala? So, yung landfill natin. Nakakapito na po tayo sa landfill. Ang grass fire po natin, sir, hindi natin maiwasan yan. Kasi po, usually po, sa tuktok po ng bundok. Pangalawa po, yung mga kababayan natin na nagsusunog, Kakaingin. susunugin nila. Pag hindi na makontrol, Tawag si Bombero. tatawag sa bumbero. Yun ang Paano kayo aakit sa bundok? Yun nga po. Yun ang tanong. May nasusunog pa ba sila doon? Hindi po kasi usually po, sir, pag summer po talaga. Sabi yung mga tamad maglinis. Gagawin nila, sunugin na Ang nila. gagawin po, susunugin nila, pabayaan na nila. Hindi nila alam, damo, Hindi kakalat. spread. Oo. Hindi na makontrol. Pag di na makontrol, Tatawag sila. tatawag sa bumbero. Minsan po may mga fire call po sa amin na ang itinatawag, grass fire. Pagdating namin bahay. Ah. Kaya po minsan, Maling bakit tagal ng bumbero? Siyempre sir, kami po, hanggat walang tumatawag, hindi nagre-ring ang telepono, hindi naman po namin huhulaan yan. Hindi namin alam Doon, sa- may sunog pa. Hindi namin pwedeng sabihin yan. Hanggat walang nag-tap ng emergency sa amin, wala nang tatakbong fire truck. Kasi po, nakabase po kami sa taong bayan eh. Natatawag sila dito, kung may sunog po dito. Baka hindi Minsan nila alam yung number nyo. Hindi po. Part po kasi ng information dissemination ko po yan as the public information services. During the conduction of Barangay Ugnayan together with the DLG family, ang first introduction ko po dyan is to give the Phone number. telephone number. Kasi po yan po pinakamahalaga sa amin. Siguro, pwede niyo pong ulitin ano pa yung phone Ngayon number? po kasi sir, ang 160 po natin is out of service na. Okay. So ang serviceable po nating phone natin is 223-1415 po. Yan po yung ano. 223-1415. Yan yung number. Pero kagawad yung 160, inaayos na ni Mayor Nolan. Oo. Kinausap na yung sa PhilTel. Kasi po, Ay, PLDT. nagkaroon po ng insidente, nagkaroon ng mga utang yung ating pong mga line agencies. Ang police po, walang telepono. Ang DRMO, naputulan ng telepono dahil may 2 million na utang. At ginawa naman po ng paraan. Problema nga ho, yung utang po ay yung previous pa. So, ina-action na po ni Mayor. Kaya sinasabi nga, sana yung mga agencies na importante, katulad ng police, katulad ng bumbero, dapat hindi pinuputulan ng, ng telephone numbers, telephone lines. Although hindi naman nakakapagtaka yung mga utang na yan. Pero maganda dyan, ginagawa na ng paraan Oo. para maibalik na yung mga numbers na yan at maging serviceable ulit. Pati yata yung PNP, ganyan din ang problema dun sa 117. Oo, din sa Oo, telepono nila. 117. Parang malaki rin yata yung Kaya minsan nagtataka ka, ba't ang tagal ng pulis? Wala naman tumatawag sa pulis. Ba't ang tagal ng bumbero? Wala tumatawag. Bukod sa ngayon pala, wala kang matawagan kasi putol. Pero ngayon ginagawa na ng paraan ng At saka Mayor syempre, Roland. tama rin yung sinabi mo kanina, no, na dapat tayo rin, or yung mga kababayan natin, alam dapat yung gagawin pagka nasunugan. Hindi yung sumigaw-sigaw dyan sa may kalsada, tulong, tulong, sunog, sunog, di ba? May magagawa siguro yon, pero the best thing that we can do is, siguro sa mga bahay natin, dapat sa mga refrigerator, usually rescue ng, syempre, Bureau of Fire, para pagka nakikita araw-araw ng mga kasama natin sa bahay, even ng mga bata, ng matatanda, para pag nagkaroon ng emergency, no? Alam kagad nila kung saan sila tatawag, no? Dahil
hotline. Nandyan. Yan pa naman yung yan pa naman yung mga pinamimigay dati. Nina. Meron tayo ni Kagawad, Jong Cortez. Hindi ho, maganda din po na magkaroon ng presence of mind ngayong mga tao. Kung napapanood nyo po yung mga pelikula or mga news sa Amerika, kapag may aksidente, ang unang nyo marinig, call 911. Yung sinasabi, yung order kaagad sa mga tao, call 911. So sabay-sabay tumatawag, hindi po yung nagsisigaw. Nasagasaan! Nasagasaan na nga eh. Kung muna, responde muna, presence of mind, tumawag muna ng police, tumawag muna ng bombero, tumawag muna ng barangay para ma-actionan. Kasi kung walang information, tama kayo sir, paano kayo responde kung wala naman tawag? Di ba? Kahit na magsisigaw tayo doon, dapat meron muna mag-take charge na tawagan muna kayo para makaresponde. No information, no action. Mabalik tayo dun sa preventive dissemination. Tanong ko lang, ano yung tips nyo pagka kunwari yung yung mga nasa bahay kasi minsan yung mga magulang minsan ngayon kasi it's a modern time, lahat ng tao minsan wala na sa bahay, no? Yung mga anak nasa school, yung tatay nasa trabaho, pati yung nanay nasa trabaho na rin, no? Umuwi na lang sila pagdating ng gabi. Ano yung tip nyo na preventive nila bago sila umalis ng bahay para at least ma-prevent yung mga ganyang klaseng yan? Ganito po yan, sir. Ang appliances po, kahit yan ay nakapatay, basta nakasaksak, live yan. Okay. So meaning po, mas maganda po sana kung lahat yan tanggalin. Pangalawa po, i-secure lahat po ng gamit. Yun po yung pinaka-tip ko dun. Tip ng bureau. Na i-secure lahat ng gamit. Para kahit pasukin ng magnanakaw yan, wala silang makuha. Kasi po, yun nga po, nagiging modus ngayon. Nakaw muna, bago sunog. Kasi po, yun sa appliances naman, sa sobrang taas ng wattage, kahit i-off natin yan, sir, gumagana pa rin yan. Kaya maganda, pinaka-safe na gawin natin, pag alis ng bahay, pinutin lahat yan. Tama kayo kasi kung kumukonsumo ng kuryente, nakasaksak, sabihin nun, kumukonsumo ng OEDC yan. Pera yun. Pera yan, Pera diba? na lumalabas sa bulsa ng mga magulang natin. Hindi ka manood ng TV, pero tumatakbo. Tumatakbo yung metro. Umiikot yung metro. Pumapatak dun sa digital meter. So, mabuti pang bunutin mo na lang. Kung hindi naman ginagamit. No? Iwas sunog. Tapos sunog. bawas pa sa gastos. Tipid pa. May pang-merienda ka pa. So, ito po napakagandang usapan. And tayo po yung maasa na makabalik pa po kayo dahil nag-uumpisa pa lang po yung Fire Prevention Month. At makapagbigay kayo ng iba pang updates sa ating mga kababayan. Ako meron pa akong last question tungkol sa fire extinguisher. Isang magandang yan. Kasi syempre sa mga establishment dapat required yan sila, di ba? Paano ba yung processing niyan? Every year ba nire-renew yan? Every year chine-check ba yan? Nire-refill o paano ba yan? Ganito po kasi yan, sir. As part of the requirement to secure your fire clearance, you should have the fire extinguisher in every establishment. At least in every establishment. Ang hindi lang namin nire-require dyan is the sari-sari store. Pero depende pa rin po sa sari-sari store kung gano'n siya kalaki. Ganito po kasi yan, sir. Part po ng fire prevention namin is conducting fire drills. So, na-experience ko po, ako po kasi nagka-conducting po ako ng fire drills sa mga schools. Na-experience po kasi namin na ang isang fire extinguisher, the dry chemical type, na at least it should be reconditioned yearly. Why? Bakit natin pinapa-recondition yearly? Kasi po na-experience ko yan, naka-full gauge, ayaw bumuga. Nasaan yung powder ng buhok sa loob? Ayaw bumuga kasi wala na siyang pressure. Kaya usually, during the inspection, nire-require namin siya, at least it should be reconditioned. Kasi sir, meron kaming it's better to be safe than sorry. Paano kung gagamitin ko? Sira pala. Pero mawalang galang po, no? Alam na po ito yung dry chem na fire extinguisher. Ang turo po ng SBMA Fire Department, once in a while, itaob-taob lang, para, o alug-alugin lang, para wag lang mag-cake o magbuo. Kasi doon po yung sa sinasabi ni Sir na, yung pagbuo yung, mataas yung gauge, pero pagbuga, walang lumalabas. So, nag-cake, nagbuo. So, ang tip ng SBMA Fire Department, yung fire extinguisher naman natin,
pwede nating alug-alugin lang. Panaka-naka, o from time to time, pwedeng habang nag-gym kayo, nagbubuhat kayo, nag-gawin exercise, para na wag lang magbuo. Kasi Pampalaki doon ng na, biceps. kumbaga na to, pampalaki ng bicep, at the same time, nako-condition pa natin yung fire extinguisher. Kasi parang natutulog eh. Doon din naman pumapasok minsan, nawawalan siya ng pressure. Oo, nawalan ng pressure. Actually kasi Hindi sir, nga buo- hindi naman buo ang nakikita kanyang po yan. Kaya subject namin po reconditioning, isa pang rason. Yung mga hose, yung mga pumps, yung pinakabomba niya, may mga leak. Siyempre sir, re-require namin mapaayos yan. Okay, pero it doesn't mean na kukunin ng mga establishments yung fire extinguisher sa inyo. Sir, actually hindi po kami nagbibigay Okay. ng fire. Wala kayong nire-recommend ng Ganito po supplier. yan. Ganito po kasi yan. Meron po kasi tayong tatlong nagbi-business ng fire extinguisher dito na they pass all the requirements sa office. Kasi po, Okay. hiningihan namin silang requirements eh. Just like the company profile which is nakalagay sa Fire Code of the Philippines na kailangan magpasa sila ng company profile and should pay the 2% gross sales 2% gross sales tax. Meron tayong tatlo dyan na nagbabayad. So meaning, pag nagtanong ang isang kliyente sa amin, mamili po kayo dyan sa tatlo na yan. Kung dyan po kayo bibili, okay lang po. Kasi naipasa na nila yung certain requirements sa amin. Pangalawa po, mas safe tayo kasi kung saan dyan kayo bibili, pag niloko kayo niyan, habulin natin. Pero yung presyo, nung nire-recommenda nyo compare Actually doon- sir, we are not controlling the pricing of the dealers eh. Sila po yung bahala dyan, wala po kaming pakialam sa Kasi alam niyo sa totoo lang po, may mga reklamo po tayo natatanggap. Pero hindi po si Mayor na ini-insist daw ng mga tiga BFP na dito bumili sa supplier na to. Eh meron naman pong sinasabi na doble yung presyo. Kaya nga alis sa inyo po, klaro kayo na wala kayong ini-insist. Kumbaga sinasuggest nyo. Pero halimbawa ho ba, hindi po kumuha dun sa preferred na or parang nire-recommenda yung supplier, pwede ho ba silang kumuha sa iba? Tapos papasa pa rin tayo sa inspection? Kasi po sir, usually, pag ganyan po, halimbawa bumili sa SM, ganyan, hiningihan po rin namin ng company profile nung pinagbilihan. Para po sir, alam namin kung saan pumasa ba ito sa ISO certified ba ito. Wala ba, normally ba, wala bang mga seal yung mga nabibili sa mga companies? Usually kasi sir, hindi po lahat yan nagiging ISO certified. May fake ba na ganyan? Hindi naman po sa fake sir. Hindi po sila nagdaan sa ISO certified. Pero normally kapag supplier ka ng fire extinguisher, dadaan sa BFP Central yun, di ba? Na manufacturer ka ng fire extinguisher tapos walang clearance sa BFP Manila o BFP sa... Kasi po sir, ang ginagawa namin, kung halimbawa po na dayo po yung halimbawa po, syempre hindi mo rin naman sisisihin yan kung saan sila gusto bumili. Ang mahalaga lang mo sa amin, may pasa nila yung documents. Parang resibo nung pinagbayaran nila. Pinagbayaran nung, halimbawa, nagbayad sila ng 2% gross sales na binili ko yung fire extinguisher ko sa Bataan. Dealer siya ng Bataan. Ipapapotocopy lang naman po nila yung 2% gross sales eh. Na proof na yung pinagbilan ko ng fire extinguisher is nagbayad siya ng kaukulang tax. At siya ay legitimate na nagtitinda talaga. Pero sa Olonga po, sino po yung, meron po kayong tatlo na in-accredit? Okay, so wala, kasi alam niyo po, gusto natin na yung mga nag-shutting taga Olonga po, eh sila din po yung mag-supply kung kaya po nila. Basta legit sila, sinasabi niyo merong seal, may ISO. So siguro kung makapag-comply lang sila lahat, at magpa-sort of accredit sa inyo, then pwede nyo silang i-recommend. Fair naman kayo. Okay? Actually po sir, sa fire clearance naman po paluan po ako. Ang fire clearance po namin, as long na nag-comply ka, there's nothing wrong, walang dahilan para ipiting ka. Kasi po yan po yung talagang, mapapagalitan kami ng City Fire Marshal pag nagipit kami ng ganyan. Ayaw po niya kasi ng Tama. Saka naglabas ang DILG ng memo na hindi pwedeng i-hold yung business permit o yung Because of walang fire clearance. Isa pa siguro sa katanungan ko last na lang sa akin. PC ang mga yan. Wala pa naman siguro. Ano yung pag nag-i-inspect siguro yung mga ating tropa, no? Ano yung mga guidelines para i-recondition natin yung mga fire extinguisher natin? Kumbaga, yung
yung gauge ba niya bumaba, kailangan ng recondition, or sakto pa rin sa gauge yung nakalagay doon, kailangan na rin bang i-recondition yun, or ano ba yung mga guidelines kung paano, kung mga kung kailan, or signs na na kailangan na siyang i-recondition, or okay pa siya. Or papalitan. Kasi yung mga ganyan sa recondition, nasa Fire Code of the Philippines, sa yearly talaga recondition yung When, extinguisher. pag sinabi pong recondition, ibig sabihin po nun, kakargahan ulit? Check nung dealer kung ano yung mahina na yung hose, kung medyo matigas na yung mga pulbos. Yung dealer ang nag-ano. Yearly ba yan? Yearly. Sa Fire Code of the Philippines yun. Okay. Pero just to let you know, based on my experience, kasi minsan, rather than checking the fire extinguisher, sinasabi nila na kailangan na kagad, una pa lang ang pronta kagad sa akin, this is a personal experience for me, kailangan na kagad i-refill. So, siguro at the Bureau, they might want to check mga dealers na yan na pag pumupunta sa bahay, based on my experience, ang ano kagad nila, refill. And I think they were charging me parang medyo malaki. More than mga 2,000 to 5 per Sir, advice ko lang po sa inyo, ganun na rin po sa mga nakikinig sa atin dyan, dito po sa hintayin pong mag-conduct ng fire safety inspection bago sila magpa-refill. Kung magpa-recondition. Kasi pong nangyayari, ginagamit po yung pangalan namin. Pinapunta ako ng bombero, refill ko daw yan. Sino papasama? Euro. Tama. Kaya po, ang advice ko lang po, hintayin po natin ang fire safety inspection, then we will give the recommendations. Kung mag-recondition tayo, o okay pa yan. Okay. Then, kung sino yung trusted mong dealer, sige, go ka dyan. Okay. Okay. Ayos, Yun ang gawin natin. napakaganda. Kasi po, kung inuuna na kami, unahan po nila kami, ay pinapunta ko ng bombero dito. Oo. Yun po hindi namin matatanggap. So, kung sakasakali, merong nagpanggap o may nagsabi ng gano'n, pwede kayong Kunin po tawagan yung pangalan. at puntahan nyo. Kunin po yung pangalan, tawag po sa opisina. 223-1415. Okay. Yan. At least alam na natin ngayon. So, sa mga nakikinig na gano'n ang dapat gawin. Napakaganda ng talakayan natin sa unang salta ng ating radio news program. At mainit na mainit yung ating mga topics dahil yung dalawang bisita natin talagang galing pa sa sunog kanina. At, kaya kailangan magpahinga na sila. Sabi nga nila ang trabaho nila, nag-aantay lang ng sunog. Pero huwag nating sanang pangarapin na magtrabaho sila dahil nalalagay sila sa alanganin din. So muli po, maraming salamat po Senior Fire Officer 1 Ronald Balyari, sa ating pong Fire Officer 1 si John Steven Regadio sa inyong pong pagbisita. At sir, maraming salamat po sa palagi niyo pong pagtulong po sa ating mga kababayan. Kagawad, siguro paulit ko lang kay sir yung phone number ng Bureau of Fire. Yung phone number po natin is 223-1415 po. 223-1415 po. Meron ba kayong Facebook? Meron po, Olongapo City BFP po. Ayan. Ayan. Po, like them po. Like po. Olongapo City BFP. Okay, maraming salamat sa inyo, sir. Teka, ilalike ko na. Aga, ang bilis mo ah. Bilis. Kailangan ganun. Okay. I-remind ko lang yung mga nakikinig palagi sa DWH na tuwing Friday, 8 to 9 a.m. Nandito po ang ating mahal na mayor. Every Friday, kausap niya po si Kuya Egay sa program ni Kuya Egay. So, sana po, lagi niyong pakinggan. At sana po, pagkatapos ni Mayor, pakinggan niyo rin naman po sana kami nilang Kagawad Jong at saka David. Tuwing Friday po yan, si Mayor Roland Paulino, 8 to 9. From 9 onwards, si Kagawad Jong, si David at saka ako sa Batangapo News Radio at saka sa Usapang Bayan. At napakaganda po kasi i-wrap up po natin yung mga balitang nakalap po ng ating pong Batangapo News. Sa kahabaan po ng buong Sanlinggo, ibabalita po sa atin ang naging aktibidades po, kaganapan po sa City Hall, yung po mga engagement po ni Mayor Roland Paulino, yung po mga mahalagang balitang nangyari sa buong Sanlinggo po ng Olongapo. At iulat po to every Friday sa ating pong Batangapo News Radio. At saka abangan po nila next week ang bisita po natin. Sino? Hot topic din. Sino? Sino? Sino ba? Sino? Sabihin ko na ba? Sabihin mo na. Sabihin mo na.
siya, sino nga ba yun? Hindi, joke lang. Si ang ating Olongapo City Police Director. Ay, Sino napakaganda. na nga yan? Ako, si CD Pete De Los Reyes. Tama. Yun. So, abangan po natin yan Abangan next yun. week. At malamang maraming katanungan din, no? Oo. With regards to the peace and order natin dito sa Olongapo City. So, Correct. kung may mga katanungan kayo, I-ready nyo na. I-ready nyo na para next week maitanong natin yan kay CD, no? Maganda yan. Ang tabayanan po nila yung muli pong pagsasahin papawid po ng ating Batangapo News Radio dito po sa Apo Radio DWHL 756 para po sa pagdating naman po ni City Director Colonel Pete De Los Reyes para po sa peace and order update po ng ating bayan. Okay, huling hirit ko. Doon sa mga nag-FB, i-like nyo po yung Information Connection. Diyan nyo po masusundan lahat ng mga activities ng city, ni Mayor, at lahat po ng mga activities ng iba't ibang departamento. Kasama na rin po dyan yung Bureau of Fire, yung Risk Reduction, at saka yung PNP. So muli po, good morning mula sa inyong lahat. Dave, may sasabihin ka pa ba? Alam mo, just for me, no, to wrap up the whole, yung buong pinag-usapan natin ngayon, no, it's better to be handa, no? Kaysa Ready. to be ready, no? Kaysa para yung mga sakuna ngayon, no? Yung mga fire, earthquake, at syempre darating pagkatapos nitong tag-init, darating na yung tag-ulan. Maging handa na rin tayo dyan, no? Mga bagyo, malalaki. So, we need to be ready. So, andyan yung mga sinabi na natin kanina, yung mga offices na kailangan na pwede nilang itap to kung gusto nilang magpa-seminars or gusto nilang pang malaman kung paano maging ready. You can just go to their office, contact them para malaman nyo, no? So again, maraming salamat sa pagkinig nyo sa amin, no? Dito sa may Batangapo. BBC? Bayarong Cortez. Hindi, dito sa Batangapo News Radio, no? Again, subaybayan nyo kami every Friday, Biyernes, alas 9 onwards, dito sa may DWHL 97.6 kHz. Yan. At muli po, ito po si Councilor John Cortez, ang Committee Chairman po ng Public Safety. At muli po, paalala lang po sa ating pong mga kababayan, ating mga kapamilya, magsa-summer na po, ilang araw na lang, bakasyon na. At ano po ang pinakamagandang gawin nyo sa bakasyon? Mag-aral po ng mga basic safety courses. Ang Philippine Red Cross po ay nagtuturo po ng CPR, ng basic life support, at ito po ay binibigay po ng libre. Maganda po yung mga magulang po na wala namang plano magbakasyon, mag-band together at magsama-sama po mag-seminar sa Philippine Red Cross. At saka sabi ni Kuya Angie kanina, meron silang training para sa mga kids. Water safety, swimming, and also pag dinala mo yung mga anak mo ron, nandun ka na rin lang. Nandun ka na rin. Mag-aral ka na rin ng Magpasa ka na rin. CPR. Yan, mag-CPR ka na rin. Mag-aral ka na rin ng CPR. Alam niyo po, yung pong napag-usapan po natin kanina tungkol po sa pagkahanda po ng seminar sa mga bata, sa water safety, pati pong family. Ito po yung namungkahi ko po kay Sir Angie. Kasi iniisip ko po na tayo po ay isang coastal town. Tabing dagat tayo, nandiyan ang dagat, libre. Sa Driftwood Beach, pwede silang mag-swimming ng libre. So, baka magandang matuto rin tayong lumangoy doon. Dahil nga sinasabi natin, pagdating ng baha, mabuti na yung marunong kang lumangoy kaysa marunong kang malunod. Diba? At yung trading lang po, yung pag-float lang, para lang yung basic na yung freestyle o backstroke kung saan ka komportable. Sisid na may lutang. Kapag sisid na walang lutangan, delikado yun. Para at least meron pang time for you to be rescued. Yes. You know? Meron pang at least an ample amount of time na naka-safety ka pa rin. May sinasabi nga ako dyan, iligtas ang sarili, maging ready. Diba? Sa sarili mo lang mismo, kung alam mong Tama. kaya mong isave yung sarili mo, then huwag ka na mag-antay ng BFP. Iligtas mo na yung sarili mo. Kaya ito po sa programang ito po sa Batangapo News Radio, dito po sa DWHL Apo Radio 756. Kami po ay pakinggan nyo palagi every Friday ng umaga
At maraming topics po, maraming pag-uusap tayo, maraming talakayan sa grupo po ng BBC. Ito po ay patuloy po natin gagawin at hanggat meron pong mga issue at topics. At alam ko po, ang plano rin po ni Mr. Anthony Bayarong dito ay tumanggap po ng mga phone-in questions kung meron kayong gustong para live reklamo, ayusin na mga problema sa atin pong bayan, yung traffic, basura, kalsada, lahat po. Ito po pwede yung itawag po sa programa to at tatawagan po natin nila Mr. Bayarong, yung po concerned department head para po ma-actionan po yun. Muli ito po si Councilor Jong Cortez, nagkapasalamat po sa ngalan po ng pamunuan po ng DWHL 756 kay Sir Pauline Lanora sa pagbibigay po ng pagkakataon na masaeri po ang mga nais pa ipaalam, ipahiwatig po ng City Hall at ng mga mamayang Olonga po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Abangan tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Patanggap po News Radio at ang Usapang Bayan hosted by Anthony Bayarong, Jong Cortez at David Bayarong para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Patanggap po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756.